Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng mga ginintoang salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio 89.1 sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At mga taga-subaybay natin mula sa Bayong Dagat na nanonood sa atin palagi. Sa mga kapatid dyan sa Dumampot, Asingan, Pangasinan. Si Sister Dina Valencia sa Carissa, Tanza. Sa Katarman Samar Mission, sa mga taga Negros Occidental, sa Tagkawayan, Quezon, sa mga taga Pasig City, sa mga Kapatalan Church sa Sinaloan, Laguna, sa Talisay, Cebu City, sa Metro Lucena District, sa Quezon, Palawan, sa Antipolo Hills, Dilasag, Aurora, Lipa SDA Church, Richmond Hill, Ontario, Canada, Mandaue City, Qatar, sa Lindale SDA Church, Melbourne, Australia, sa Europe, sa Dawson Creek, Canada, sa George, British Columbia, Canada, dyan sa San Jose City, Nueva Ecija, sa Baisa, Caloocan, sa Toronto, Canada, sa Cuenca Mountain View SDA Church, sa Paris, France, sa Borlan, Palawan, sa Buena Vista, Uson, Masbate, sa Paris, France, sa Don Carlos, Bukidnon, Mindanao, sa Porac, Pampanga, sa SDA Dayabarabasin, sa Santa Maria, Bulacan, sa Kawag, Subic, Zambales, sa Polillo Island, sa mga taga Abu Dhabi, sa Aklan. Magandang oras sa inyong lahat at pagpalain sana kayo ng ating Panginoong Diyos. At sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ng salita ng ating Panginoon upang pag-aralan ng mga mahalagang aral tungkol sa ating pananampalataya at pamumuhay. At ang ating hangarin na hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim na pagkakilala at higit sa lahat sa pag-ibig at pangako ng ating Panginoong Diyos. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka muli, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Jules, Pastor Ray. At binabati ko rin ang mga kapatid na nanonood at sumasabaybay sa programang ito. Da kayong adad na norte na imbag amin ng Aldayo Kailian. At sana po sa ating pong pag-aaral, magbigay po ito ng pananaw sa libro ng Kolosas at maintindihan po natin kung ano ang gusto ng Panginoon upang maganap po natin ang kanyang kagustuhan sa ating buhay. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Reluino Urbi, ang Sabbath School at Personal Ministries Director ng Southern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka ngayon, Pastor Ray? Magandang oras ng pag-aaral, Pastor Jules, Pastor Marvin. Isang kagalakan na patuloy na tayo nag-aaral sa salita ng Panginoong Diyos, napakainam. Sapagkat lumalago tayo ng hindi lang sa kaalaman, kundi sa karunungan. At lahat ng mga nalalaman natin ay ating isakabuhayan upang ito'y maging karunungan. At pagpapala tayo sa iba. Binabati ko ang mga taga-Catanduanes, yan yung mga nanonood dyan. At ganun din sa Marinduque, sa Palawan, at dyan sa San Pablo. Purihin ang Panginoon Diyos na patuloy kayong nag-aaral sa salita ng Panginoon Diyos. Ituturo itong 3 punto sa ating leksyon, sa ating pag-aaral ng leksyon, mga kapatid. Lalong-lalo na kayong mga naatasang magtuturo ng leksyon ngayong Sabado, darating na Sabado. Ito'y hiling namin na patuloy kayong pagpapalain ng Panginoon Diyos. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Ang kanyang Espiritu ay laging nariyan upang magbigay ng kasagasigan ng bawat isa sa atin. Amen. Tayo ay nasa unang trimestre pa rin sa 2026.
sa ating pag-aaral na may pamagat, pinagkaisang langit at lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas. Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa ng mga banal na kasulatan. Ngayon tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At hinikayat ko lahat na ilabas ang inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Nilin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panalangin. Panginoon Diyos, sapagkat kayo ang binubukalan ng buhay, karapat-dapat na kami ay dudulog sa inyo, sapagkat gayon na lamang ang iyong pagsinta sa amin at patuloy kayong umiibig at kami naman, Panginoon Diyos, ay nagsisikap na ang aming buhay ay nakalaan lang sa inyo. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, kami ay katanggap-tanggap biyaya ng aming Panginoong Hesus. Sa aming pag-aaral sa oras na ito, nawa po ang karunungan ng langit sa pagitan ng inspirasyon at ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maramdaman. Pagpapalain niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ganon din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo ngayon ay nasa unang trimestre pa rin sa ating pag-aaral na may pamagat, pinagkaisa ang langit at lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas. Tunay na kamangha-manghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Kanya nga tinihikayat kong lahat na ilabas na ninyo ang inyong Biblia at tayo sabay-sabay sa pag-aaral ng ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nasa pang-11 na bahagi ng ating leksyon sa trimestring ito na may pamagat, Pamumuhay kasama si Kristo. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pang-11 na bahagi ng ating leksyon. At ang atang talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Colosas 3:14. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kaligtasan. Sa oras na ito, kaibigan, ay pag-usapan natin kung paano ang pagiging makalangit sa ating pag-isip ay nagdudulot ng tunay na pagbabago sa buhay. Karaniwang sinasabi, huwag masyadong makalangit, baka mawalan tayo ng silbi sa lupa. Totoo man ito, ngunit sinasabi ni Apostol Pablo sa Colosas 3:1 na kung puro lang tayong nakatuon sa lupa, wala rin tayong makakamtang pakinabang sa Diyos. Tila imposible. Pero sa mata ng tao, pero sa pananampalataya, ang makalangit na pag-iisip ang susi sa buhay kasama si Kristo. Kanya nga't samahan ninyo kaming ngayong oras na ito habang tatalakayin natin kung paano ang pamumuhay kasama si Kristo ay nagdudulot ng pagbabago ngayon at magpakailanman. At meron tayong 3 punto na mahalagang katotohanan sa ating leksyon na ating pag-aralan. At ito'y nag-uumpisa sa letter R. Una ay raised with Christ. Pangalawa ay removing the old life. At ang pangatlo ay renewed for Christ-like living. At ang 3 puntong ito ay papag-aralan natin na kasama natin ng 2 espesyal nating panauhin, si Pastor Marvin at si Pastor Ray. Pastor Marvin, ano itong leksyon natin tungkol sa unang punto na raised with Christ? Pastor Jules, Pastor Ray, at mga kaibigan na nanonood, nakikinig, maganda siguro pag idugtong lang natin yung mga pangyayari, para masundan natin. Doon sa libro ng Pilipos na pinag-aralan natin dati, kasi nasa lesson 11 na tayo, ay si Paul, he's dealing with the practical life doon sa Pilipos. Ngayon, sa Colossus naman, dinidil niya yung mga doctrinal issues doon sa buhay ng mga taga-Colosas. At pag tingnan natin, yung Colossus may 4 na chapter lang yan. Yung unang chapter,
si Pablo ay kanyang pinakita sa mga kapatid sa Colosas na Christ supremacy, na siya ay in control in the creation and redemption. Ayan, yun yung punto yun. Yung sa chapter 2 naman, na ating iniwan na, kasi yan ang pinag-aralan natin nung last, ay ito naman, yung mga mananampalataya doon sa Colosas ay, ang sinasabi ni Pablo, completeness. They're complete in Christ. Ganap. So, no need na itong mga ibang mga Tradisyon. ritual at tradisyon because they are complete in Christ. Now, dito sa chapter 3, ang dinidil ni Pablo dito ay paano mo i-apply o you put in practice yung being complete in Christ. Yan yung kwan natin, yan yung ating pag-aaralan dito. How do we put the being complete in Christ doon sa daily na pamumuhay ng isang Kristiyano? Kaya tingnan natin doon sa chapter 3, 1 to 3, ay anong sinasabi doon? Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung unang salita, kung, sabi dyan sa English ay if. If. Yan. Kasi, pinagana natin, raised with Christ. If, kailan mo ba ginagamit yung salitang if? Kondisyon yan eh. Di ba palaging condition ito? Ang sabi ni Pablo, kung kayo nga, was raised with Christ, then, Binuhay. anong gagawin mo? Kasama. Anong gagawin mo? Ang sabi doon, hanapin mo, tama ba yung ilang Tagalog ko? Seek. Hanapin ninyo. Hanapin ninyo yung makalangit. Then, hindi lang hanapin yung makalangit. Then, seek your mind. You focus your mind. Sabi ni Pablo, tingnan na po natin yung construction ni Pablo. Ginawa niya, if kayo ay raised with Christ, ano ang gagawin mo? You put the things above and your mind. Ang sinasabi doon, yung sa verse 2, yung mind. Kasi minsan ang nangyayari, ang battleground doon sa isipan. Kaya sabi yun, i-condition mo, para sinasabi ni Pablo in practical things, i-condition nyo nga yung inyong isipan. Di ba, yun yung kanyang sinasabi, na parang awan nyo, yung isip nyo, i-condition nyo. Ang sabi doon, anong i-condition? Natitignan ninyo yung nasa langit, hindi yung nasa lupa. Kaya, yung advice ni Pablo doon sa Colosas noon, yung advice niya noon at ngayon, magpareho din. Kasi minsan, yung mga tayo, including ourselves, minsan, saan ba nakatuon yung ating pansin? Sa langit ba? O sa lupa? Now, ito yung practical na application niyan. Sabado. Let's put the Sabado. Sabado. Saan ba nakatuon yung sa langit? O doon sa lupa? Pag nasa trabaho ka sa Sabado, wala ka doon sa Sabado. Sa trabaho yan, sa lupa. Sa trabaho ka, instead na nasa church ka, nagsasamba sa Panginoon, saan nakatuon yung pansin mo? Saan nakatuon yung attention mo? Sa lupa na. O sa lupa. Di ba? Mga practical things na mga pangyayari noon. Then in verse 3, ang sabi doon, for you died, Namatay kayo. and your life is hidden with Christ in God. Ibig sabihin yung pagkatao natin. Yung pagkatao mo, namatay na yon. Sabi ni Pablo, yung pagkatao mo, namatay na yan. You are already raised into a new life.
Bagong buhay ka na, sabi ni Pablo. Bagong buhay ka na. Bakit pa yung mindset mo ay nasa lupa pa lang? Nasusundan niyo pa mga kapatid yung argument ni Pablo dito sa libro ng Colosas. Kaya doon sa verse 4, basahin ko sa verse 4. Ang sabi doon, when Christ who is your life. Maganda no ba sa pagkatagalog doon sa verse 4? Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag. Pag si Kristo ay inyong buhay. Hindi niya sinabi niya, pag si Marvin ang iyong buhay. Hindi niya sinabi, si Julius ang iyong buhay, si Ray, hindi niya sinabi yon. Ang sinabi ni Pablo, yung buhay mo, si Kristo na. Di ba na? Pag si Kristo na ang buhay mo, yung isip mo, wala na doon dito sa lupa, nasa langit na. Kaya minsan, ang doon sa verse 2, set your mind. Ang tanong doon, nasaan ba yung ating isip? Nasaan ba yung buhay mo? Kaya sabi ni Pablo doon sa verse 4, si Kristo na ang buhay mo. Pag si Kristo na ang buhay mo, pati yung pag-isip mo, nakatuon na doon sa langit, hindi sa lupa. Yun ang sinasabi ng ating pagkaya sabi doon sa ating unang outline, you are now raised with Christ. So raise your mind, your focus in heaven. Amen. Napakaganda nito kina-challenge tayo. Hinahamon tayo mga kapatid na maging hindi sana kondisyon ito. Bagay, meron naman tayong pagpipilian talaga para ang ating isipan ay mayroong kalayaang pumili kung ano talaga ang gusto natin. Sinasabi na dito mga kapatid sa ating buhay na tayo'y muling binuhay. Kung ikaw ay totoong muling binuhay, tayo ay muling binuhay kasama si Kristo, ay nabubuhay na tayo kasama ni Kristo, kagaya ni Kristo, mga kapatid. Ang taong nabubuhay kasama at kagaya ni Kristo, hindi ka magiging mabuhay na kagaya ni Kristo kung hindi ka muna magiging mabuhay kasama. So, kasama ka muna ni Kristo para magiging kagaya ka ni Kristo, mga kapatid. At kung sino mang tayo, kung totoong tayo'y nabubuhay kagaya ni Kristo, una, yung kasalanan ay hindi na makapangyarihan sa buhay. Hindi na ito nasusunod sa buhay natin, mga kapatid. Yung isipan natin ay nandoon na sa langit sapagkat si Kristo, sabi niya sa susunod ay nasa kanang kamay na ng ating Panginoon Diyos. So mas higit yung hangad natin na nabubuhay na kasama si Kristo dahil si Kristo na ay nandun sa langit na, mga kapatid. The more we crave to live like Christ, kasi si Kristo ay nasa langit na, mga kapatid. Pangalawa dito, ang kasalanan ay wala na kapangyarihan para siya yung mag-lead sa buhay natin. Ang pangatlo, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi tayo ay laging laya na, mga kapatid. Meron na tayong kusang matibay na desisyon na sumunod kay Kristo. Kasi yung nabubuhay na raised o kaya nabuhay kasama si Kristo ay si Kristo ang nasusunod sa buhay natin. Sa totoo lang, madaling masabi na tayo'y nabubuhay kay Kristo. Pero hindi naman natin sinusunod yung kanyang kautusan. Hindi naman natin sinusunod ang kanyang kalooban. Lagi naman ang ating minsan ay, ang ating isip, mga kapatid, ang ating desisyon ay sa atin lang. Lagi kong sinasabi ito, mga kapatid. Ito yung gusto-gustong kataga. Wala sa atin may gusto sumunod sa kaaway. Pastor Jules, Pastor Marvin, walang may gusto, mga kapatid. Pero simple lang ang alok ni Satanas sa atin. Sabi niya basta gawin mo yung gusto mo, okay na sa akin. Bakit? Kasi kung ginawa natin yung gusto natin, laging laban sa Diyos. Kung ginawa natin ang gusto natin, hindi natin kasama si Kristo na nabubuhay sa atin. Bakit? Lagi yung gusto natin
lagi yung puso natin ay laban sa Diyos. Kaya nga doon sa stewardship, minsan magbigay tayo ayon sa ating puso. Sabi, ang puso selfish laging gusto ay maliit Kaya meron tayong tinatawag sa stewardship, yung COP. Meron tayong suggested para itataas natin yung mapapalayo tayo doon sa selfishness ng puso. Kaya mga kapatid, ang buhay na binuhay kasama ni Kristo para tayo ay nabubuhay kasama si Kristo ay sinusunod natin yung kanyang kalooban, yung kanyang mga batas, ang kanyang mga kalooban, mga kapatid. Yan ang nakikita-kakitaan na tayo maging pagpapala na tayo sa buhay natin, mga kapatid. Okay. Pastor Marvin at Pastor Ray, si Apostol Pablo ay sinabihan ng mga taga-Kolosas na mananampalataya na sila ay namatay kay Kristo at nabuhay kay Kristo. Sa ating buhay ngayon ay tayo rin ay namatay kay Kristo. Ngunit kung minsan ay hindi kay Kristo nabubuhay. Iba ang Direksyon ng isip. direksyon ng ating pamumuhay. Kanya sinasabihan niya sila na set your minds on things above. Yung nakita ko dito na dalawang salita ay striving and concentrating. Yun yung dapat na gawin ng isang tao. Kung minsan kasi nakatuon pa rin tayo sa mga bagay na nakikita dito sa lupa. Nakatuon tayo doon sa mga bagay na temporal, hindi yung eternal. Ngunit sinasabihan ni Apostol Pablo ang mga taga-Kolosas, at ganun din tayo bilang isang nananampalataya, na kapag tayo ay namatay kay Kristo at nabuhay kay Kristo na kasama niya, ang ating pamumuhay, yung pattern ng ating life ay dominated by heavenly things, hindi na yung mga bagay na nandito sa malupa. Pero napakahirap naman yata yun, Pastor Marvin at Pastor Ray, kasi yung normal na kung saan nakikita ng tao, yun yung mas lalong nakikita rin sa buhay niya. Hindi yung mga bagay na hindi niya pa nakikita. Kanya sa Ilocano sabi, kung minsan jakpati, jakkita. Kasi yung mga bagay na nakikita niya, yun yung dominated sa kanyang buhay. Pero sinasabihan tayo na dahil tayo binuhay ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ng ating Panginoong Hesukristo, concentrate your minds on heavenly things. Set your minds on the things above. So, napakalaga yung ating unang punto nating nakita, mga minamahal na mga kapatid. Race with Christ. Pangalawa, tayo ay tutungo sa pangalawang punto, removing the old life. Paano natin tanggalin ang buhay na nakaraan, Pastor Marvin at Pastor Ray? Pag tignan natin, Pastor Joel at Pastor Ray, kanina, doon sa verse 1, nag-umpisa ng if. Conditional. If you are raised, yan yung kondisyon niya. Now, dito sa verse 5, anong sabi diyan? Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No, maganda sa translation ng Tagalog, sinabi doon, patayin. Para dinirect Pero dito sa English, ang ginabi niya, therefore. Mayroon siyang conclusion Therefore. Kanina doon sa doon sa verse 1, sa 3 verse 1, if, conditional. Pagpunta sa verse 5, gumawa siya ng conclusion. Therefore. If you are raised with Christ, Therefore. at ang buhay mo ay si Kristo, therefore, sabi nga, gawin siya ng conclusion. Therefore, put off. Patayin, sabi doon Ano yung patayin? Yan. May Patigilin. maganda yung kanya Maganda yung kanyang Wakasan. term na sabi Patayin. put off. Sabi sa English ay put off to death.
Oh. Put to death. Mhm. Patayin. Anong ano yung patayin diyan? Ano yung patayin diyan? Tigilan. Isa-isa natin Ito yung nasasabi na personal passion. May personal passion pala yan. Ito, titingnan mo natin yung personal passion. Oo. Ito yung iput off o patayin. Ano yon? Ang sabi diyan. Ang sabi doon, isa-isa natin ang sabi doon ay, una, fornication. Fornication is sexual immorality. Then, ano yon? Uncleanness. Oh. Passion. Evil desires. Ano pang nandyan diyan? Kasakiman. Oh, covetousness. Yung covetousness. Yung covet. Then, which is idolatry. Ito yung patayin. Ito yung personal passion ng isang tao. Kaya ang sabi ni Pablo, if kung yung buhay mo ay si Kristo na, dapat ito yung patayin. Ito yung sa outline natin na pangalawa, removing the old life. Ito yung tatanggalin. Kasi itong pag-aaral na ito yung hinuhubad. Tama ba yung Tagalog ko? Mayroon kang hinuhubad, mayroon kang isinusuot. Mamaya doon sa pangatlo na kuha natin, yun naman, titignan naman natin yung isusuot. Ngayon, muna yung hubarin. Kaya ang hubarin natin, yung personal passion, nandun sa verse 5. Then, mayroon ding relational sin pala yun. Mayroon yung, ano yung relational sin? Mayroon ba yan? Doon sa verse 8. Ano doon sa verse 8? Ngunit ngayon ay takwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruruming pananalita mula sa inyong bibig. No, pansinin natin ang ganda nito Doon sa verse, ulitin ko para masundan natin. Doon sa verse 1, if, sabi niya. Doon sa verse 5, therefore. Then doon sa 8, but now. But now. Ngunit ngayon. Ngunit ngayon, sabi yun, you yourself are put all of this. Ito na yung relational sin. Put all of this. Ano yung ipuput down natin? Anger. Tingnan nyo doon sa verse 8. Sundan nyo po tayo pag-aaral po natin. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Patayong pala. Ito yung relational. Nasusundan yung mga kapatid yung ating pinag-aaralan na kanina ang i-put off natin yung personal passion. On the perspective doon sa tao. Ngayon naman, ang sabi ni Pablo, now, you put off also yung relational aspect mo. Ano yon? Ito. Nasa verse 8 yan. Bakit? Bakit niya sinasabi ito ni Pablo sa Colosas at sa atin ngayon? Now, sinasabi ni Pablo dito sa atin ay, take sin seriously. Do not domesticate it. Ano yung domesticate? Huwag mong mga awiran, Ilocano, huwag mong alagaan. Minsan kasi inaalagaan. Kaya sabi doon, you take sin seriously, huwag mong alagaan. Huwag mong alagaan on the level of personal and on the level of relational. Huwag mong alagaan yan. Sabi ni Pablo. Then, hindi lang yon. If your mind is set at hinubad mo na yung old life, then, ang sabi ni Pablo, you need to practice a daily repentance and daily surrender. Kasi minsan, ito yung hindi nangyayari. Yung daily surrender at yung daily practice of repentance. Now, ibig sabihin, anong sinasabi nito? There must be a daily self-examination. And bakit niya sinasabi ito ni Pablo? Ang Pablo doon ay, we need to allow the gospel to reshape our relationships and our attitude. Yan. Hindi natin kaya yan sa ating pansarilang. But it needs the gospel to reshape us. It means to say, it needs Jesus Christ
to worship us. Oo. Para yung ating personal passion, yung ating relational sin, tanggal yan. Kaya sabi ni Pablo, you need to put off. Patayin mo. Patayin mo. Kasi ito, pag hindi namatay ito, yung pag-iisip ng earthly things, nandyan pa rin. Yeah. Ito yung mga practical na buhay na mga alituntunin na sinasabi sa atin, mga kapatid ni San Pablo, na day-to-day life experiences natin. Yung una dito na sinasabi na susug kay Pastor Marvin, na yung mula sa 5 hanggang sa 6 ay yung personal relationship natin sa Diyos. Kaya sinasabi niya dito yung mga pakikiapid, yung mga Diyos-Diyosan, yung kasakiman, yung personal relationship natin sa sarili natin sa Diyos. So tingnan natin mga kapatid kung ito yung mga kaugalian pa rin natin. Kasi sabi dito yung pangalawang punto, removing the old life and making Jesus alive in our lives. Alisin natin ang mga ito, tanggalin natin ang mga ito, patayin natin ang mga ito para mabuhay si Kristo. Dahil hindi pwedeng dalawa yan. Hindi pwedeng magkasama yan, mga kapatid. Kundi kung gusto mo yung si Kristo mabuhay, ito, alisin mo yan. Hindi pwedeng nagsasama, mga kapatid. Kaya sabi ni San Pablo, mamatay tayo araw-araw. Mamatay ako araw-araw. Laging naipapako ang aking buhay araw-araw kay Kristo, mga kapatid. So yung relationship ko sa Kanya, ang unahin ko. Pagkatapos, dun sa sinasabi sa 8 na, ay yung relation niya sa ibang tao na. Kung paano ako makirelate. Paano ako kumilos, paano ako magsalita, paano ako tumingin. Yun yung mga bagay na napakaganda na sinasabi ni San Pablo. Maaring Pastor Marvin, Pastor Jules, ito yung mga nai-report kay San Pablo na nagiging mangyayari sa buhay at saka maging karanasan na nila, mga kapatid. Kaya ito'y sinulat niya to arrest sa mga kapatiran na patuloy silang lumago sa pananampalataya. Patuloy silang mabuhay, nakasama ang ating Panginoong Hesus, na sinasabi ko, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mabuhay na kagaya ni Kristo kung hindi muna tayo mabuhay kasama si Kristo. Pagkatapos niya ay magiging pagpapala tayo, magiging halimbawa na tayo at magiging isang ebanghelyo ang ating buhay, mga kapatid. Kaya, napakahirap ito, yung personal relationship sa ibang tao. Biro mo yan, challenge ni Jesus ay mahalin mo ang iyong, mahalin mo ang iyong kalaban, yung enemy, love your enemies. Abay, sabi ko sa iyo, mahirap ito. Pray for your enemies. Love your enemies. Pero, ang isang sandata para tayo ay umibig sa kapwa, mga kapatid. Wala nang iba kundi ipanalangin natin sila. Kung nais nating magkaroon ng magandang relasyon sa ating mga kapwa-tao, asawa, anak, kapatid, kapitbahay, yung tumitira, sumisira sa iyo, kung sino man, ano man ang mga bagay, ipanalangin mo para hindi mo magiging kalaban yan o kaya enemy yan, mga kapatid, o kaaway yan. Dahil ang Kristiyanong nabubuhay gaya ni Kristo ay wala siyang kaaway, mga kapatid. Pero maraming umaaway sa Kanya. Pero pag maraming umaaway sa Kanya, Pastor Jules, Pastor Marvin, siya ay magiging pagpapala. Dahil sabi ni Kristo, mapalad ang mga gumagawa ng mga mabubuti kahit inaaway ka o kaya kinukutya ka dahil gumagawa ka ng mabuti. Mapalad ikaw, kapatid. So, yung everyday life mo ay kakitaan ka ng buhay ng ating Panginoong Jesus, kagaya ng pag-iwas ng mga ito. Sabi naman, kagalitan, kapuutan, pangungungayaw. Sabi dito, kahalay-halayan. Makaprami, Pastor Jules. Iwasan natin ito sa tulong ng Panginoon Diyos. At dito sa Colossus ay nakita ko kung gaano kagaling si Apostol Pablo na theologian, Pastor Ray at Pastor Marvin. Gumagamit siya ng mga imagery. Sa verses 2 dito sa Kapitulo 3 na ating pinapag-aralan,
Sa verses 1 to 4 ay ginagamit niya yung imagery na death and life. Sabi niya kanina, you are dead with Christ and raised with Christ. Dito naman sa verses 5, verse 5 pababa ay ginagamit niya yung image rin ng clothes, putting on and putting off dirty clothes. Dito sa Biblia ay makikita natin kasi na yung behavior is often likened to a garment. At yung sinasabi na to put off is like a suit in clothes. Sa ethical term ay ibig sabihin, yung marumi na damit ay itapon mo na, huwag mo nang isuot. Sino bang nagsusuot lang ng mga maruming damit? Di ba yung mga may baltik sa isipan na sinusuot yung mga maruming damit? Ito yung binabanggit dito. Kapag maruming damit na, ay tapon mo na. Yung mga maruming damit, kanya sinasabi ng Apostol Pablo, cast it off. Put off the dirty clothes. Yung binanggit na kanina ni Pastor Marvin at ni Pastor Ray, na kung saan itong mga bagay na nagpapahina sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pero yung tao na naligo kasi, pag sinuot niya yung marumi, yung dati na damit, ay mabaho pa rin kahit na naligo. Kanya kailangan na iba na yung isuot mo. So tayo tutungon na dito sa pangatlo, renewed for Christ living. Pastor Marvin at Pastor Ray, ano itong sinasabi natin dito? Pag titingnan natin ito, yung renewed, yung tapos na, di ba? It's already past tense. Now, tingnan natin yung putting off at saka putting in. Putting off, putting on pala. Ayan. Ito po ay nandun po sa Colossians 3, 9 and 10. Tingnan niya. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Yan. Ito yung image na sinasabi mo kanina, Pastor Jules, ano? Yung putting off the old man. Yung old man, ito yung may personal passion at saka relational sin. Na binabanggit natin kanina sa verse 5 at saka verse 8. Ito yung tatanggalin. Pagkatapos niya, nang sabi ni Pablo, isuot mo yung bagong pagkatao. Ayan, doon sa verse 10. Put on the new man. Pansinin po ninyo yung ating pag-aaral. Napakaganda eh. Doon sa verse 9, you put off the old man. Yung lumang kasi yung old man, ang focus nito ay earthly things. Yung new man, Heavenly ang things. focus niya, heavenly things. Ganun lang kasimple yun na sa ating pag-aaral. Ngunit may mga, ano ba yung karakter ng new man? Yun din ang ating babaybayin ulit. Kanina, ini-enumerate ni Pablo yung mga ugali ng old man. Ngayon, in-enumerate naman ni Pablo ngayon kung ano naman yung karakter ng new man. Ito ay masusumpungan sa 12 hanggang 17 ng chapter 3. Okay. Yan, nandyan. Mamaya, basahin ni Pastor Jules tapos babaybayin natin isa-isa yung karakter ng new man. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ninyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat.
manirahan nawang sagana sa inyong salita ni Kristo, ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga witing espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya. Ito yung karakter ng Newman. Kanina, pagpansinin natin, ulitin ko para masundan po natin. Pag sabi ni Pablo, you are raised up. If you are raised up, then di ba gumamit kanina, sabi natin kanina, doon sa verse 5, gumamit ng therefore. Dito sa verse 12, gumamit ulit ng conclusion. Ano yung conclusion ni Pablo? Yung conclusion niya doon sa Newman. Ano ngayon ang karakter ng Newman? Pag-isahin po natin para masundan po natin. Doon sa una ay, ang sabi doon, ang una na nakita po natin ay tender mercies. Ano ba sa Tagalog yung tender mercies na yan? Doon sa verse 12. Kahabagan. Mayroon kang kabagan, tender mercies, sabi niya, kindness. Kabaitan. Dapat mabait pala yun. Ayan, paano yung hindi mabait na Kristiyano? then ang sabi doon ay humility. Mayroong pagbabang loob, meekness, long-suffering. Nandiyan, naka-enumerate yan. Then, bearing with one another burden, forgiving one another. Ayun pala yun. Pag Newman ikaw, marunong kang magpatawad at humingi ng tawad. Tama. Hindi yung hanggang sa libingan ay dala-dala mo yung sama ng loob. Di ba yun? Kaya ito yung Newman eh. Maganda. Then, ano pang sabi doon? Doon sa verse 14, ang sabi doon, put on love. Ibigis mo rin pala yung pag-ibig din. Kung may pag-ibig ka, siyempre marunong kang magpatawad. Hindi yung kapwa mo magkapatid kayo sa laman, magkapatid kayo sa church, sa pananampalataya. Minsan, nag-aaway, pumupunta pa doon, nagdidimandahan. Ano ba yan? Ay, ibig sabihin noon, yung old man, yun pa rin ang naghahari. Then, ano pa? Doon sa verse 15, ang sabi doon, let the peace of God rule in your hearts. Yung pala, pati yung kapayapaan ng Panginoon, siya yung mga siwa sa ating mga puso. Dapat walang Kristiyano sana na na-anxiety. Wala siyang peace of mind. Kasi pag may kaaway ka, wala kang peace of mind. Kaya sabi nga ni Pablo, ito na yung Newman. Kasi minsan, ayaw nating tanggalin yung old man. Diba? Kaya sabi ni Pablo, hindi. Ito. Then, ano pang sunod doon? Doon sa verse 16, ang sabi doon, let the word of Christ dwell in you richly. Ano yon? The word of Christ, yung banal na salita, itong banal na salita, anong mangyari sa dwell? Ano bang ibig sabihin ng dwell? Manirahan. Manirahan, hindi transient. Minsan ginagawa nating transient. Pabalik-balik kasi. Kasi we don't give time doon sa ating pag-aaral. Maraming time nga sa Facebook, Messenger, marami, but we don't give time. Pero paano siyang maging mayabong o mayaman yung banal na kasulatan sa atin pag transient lang. Kaya sabi doon, let the word of Christ dwell in you. Then doon sa verse 17, and whatever you do in the word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God, the Father, through Him. Napakaganda. Ito yung karakter ng Newman. Kaya ang sabi doon, tanggalin mo yung old man,
Kasi yung old man, ang focus ay earthly, ibihis mo, Yung new man, ang focus ay ano? Heavenly. Heavenly. Kasi si Kristo na ang namumuhay sa inyo. Ayan. Ito po yung karanasan ni Pablo doon sa mga taga-Colosas. Kaya, ibig sabihin noon, Pastor Jules, Pastor Ray, daily, there must be an intentional cultivation of Christ-like character. Amen. In my personal walk, in your personal walk, it should be the daily. Not only that daily, we need also to practice forgiveness. Kasi pag hindi mo practice yan, mahirap. Pero pag pinapractice mo na magpatawad, by the grace of God, madali yan. Oh. Pero pag hindi ka nasanay na magsabi ng I'm sorry, mahirap yon. Sa husgado tayo magkikita. Mga ganun ba na term? Oh, pero mananampalataya na yan. Kaya sabi doon, you know, you put off the old life. You put the new one. Kaya kinakailangan yon. Then let's have the worship of gratitude daily para ma-cultivate natin yung character ng human sa atin. Pastor Julius, Pastor Ray. Pastor Ray. Itong gusto ko itong Colossus 3:10 na gusto kong idiin talaga ito, mga kapatid, dahil parang magkasama talaga ito at hindi maghihiwalay na buhay Kristiyano ito. Itong dalawang salita dito na bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman. Bago na nga, nagbabago pa. Yung salitang bago dito sa Grego ay new in time. May mga gamit tayong luma, pero pag ginamit mo sa iyo ngayon, bagong gamit mo pero luma yun. Ano? Hindi sana ganun ang buhay natin, mga kapatid. Bago ngayon ang gamit mo. Ako ngayon, nung tinanggap ko si Kristo, bago ako sa Kanya. So kung bago ako sa Kanya, put off. Bago nga eh. Hindi dati. Mga kapatid, bago ka kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ngayon, dahil bago ka kay Kristo Jesus, para hindi ka manatiling ganun ang iyong sitwasyon, kailangang laging bago. Kaya sinabi dito na nagbabago. Di ba sabi niya? Papaano ka nagbabago? Renewed. Ang salita dito ay yung sinasabi niya ay kainos. Ibig sabihin, patuloy yung quality mo. Yung quality mo, anong bago ka, bagong quality. Ngayon, patuloy yung quality mo. Nagbabago yan. Laging tumataas. Kumikinang. Lagong yung quality mo bilang isang Kristiyano kay Kristo ay patuloy na hindi kumukupas, kundi laging bago ang quality mo sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Laging nababago. Paano? Yung Pilipos 3:10, paano? Paano ka laging nagkakaroon ng pagbabago sa buhay? Pakibasa nga, Pastor. Pilipos 3:10, sabi diyan, yung unang salita, sabi niya. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binago sa kalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. So, tayo ay patuloy na nagbabago at hindi tayo nanatili sa isang luma, kundi yung quality natin ay patuloy na yung consistent, mga kapatid, sa pamagitan ng kaalaman. Yun. So, habang dumadami ang iyong kaalaman, ikaw ay patuloy na kumikinang at iyong quality ay hindi kumukupas sa harapan ng Panginoon Diyos. Kaya gusto niyang new at renew yung buhay natin sa ating Panginoong Hesus, kapatid. Alam natin na we are formed by God, sabi nga but we are deformed by sin. But when Christ came, we are transformed into His likeness. Mga kapatid, saan yan matatagpuan? Na patuloy, paano tayo ma-transform? Paano tayo ma-renew, mga kapatid? Ay doon sa Roma 12, versikulo 2. Anong sinasabi niyo doon, Pastor? Roma 12, versikulo 2. Para tayo ay palaging ma-renew at ma-transform ang ating buhay, mga kapatid. Anong sabi niya dyan?
Roma 12, 12, versikulo 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun. Paano mapatunayan ng mabuti at kasaya-saya sa harapan ng Panginoon Diyos? Mayroong pagbabago ng isip. Mayroong pagbabago ng buhay. Mayroong pagbabago ng pagkilos. Mayroong pagbabago ng pananalita. Bakit natin ito ginagawa? At bakit ito ang mensahe ni San Pablo sa Kolosas at mensahe niya para sa atin, Pastor? Unang Pedro 2:9. Bakit natin bakit ito ang mensahe ni San Pablo sa Kolosas? At bakit ito ang mensahe natin para sa atin, mga kapatid? Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga Yun. makapangyarihang gawa niya na tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Bakit gusto ng Panginoon Diyos na may pagbabago at patuloy na nanatiling nagbabago? Mga kapatid, ang buhay natin kagaya ni Kristo upang tayo'y magiging pagpapala sa iba. At ang resulta nito ay magkakaroon ng kapayapaan ang bawat isa na tumatanggap ng salita at ebanghelyo kay Kristo Jesus. Mga kapatid, Napakaganda yung ating naging pag-aaral mula sa 3 punto na ating napag-aralan. Race with Christ, removing the old life and renewed for Christ-like living. Kanya't mga minamahal ay ating titingnan kung paano ang ating natutunan ngayon ay ipamuhay natin na kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Una, tayo ay binuhay kasama niya, kaya ang ating puso ay nakatuon lamang sa langit. Pangalawa, takwil ang lumang buhay. Hayaan natin ang kasalanan na mawalan ng kapangyarihan sa ating buhay. At ang panghuli ay pinaninibago para sa kanyang kaluwalhatian. Dapat tayo puno ng pagmamahal, kababaang loob at kapayapaan. Tandaan natin ang sinasabi sa ating talatang sasauluhin na sa Kolosas 3:14, at higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Magsimula tayo ngayong araw na mamuhay kasama si Kristo ngayon at magpakailanman. Maraming salamat muli sa ating mga panahuin na sina Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong oras na ito. Gayon din tayo'y taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral nating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Hindi mo ba alam kapag ika'y nakararamdam ng paghihirap kainan sa puso mo? Hindi mo rin batid sa kasiyahan may balakid, ngiti ay mababawi sa iyo. Asahan mong ligaya ang iyong makakamtan, panalangin pagtitiwala
ayusin ang sarili kong ito. Panginoon ko, Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aming natutunan sa aming lesson. Na pag kami po ay na kay Kristo, yung aming pong pag-uugali na luma, dapat po ay matanggal sa amin. Hindi po namin kaya ito sa pansarili namin na gawa, bagkus ang biyaya ninyo ang siyang magbago po sa amin. At aming pong ibihis ang bagong tao na kung saan ang karakter ng aming Panginoong Hesus ang siyang makita po sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami upang sa ganon mamuhay kami ng aming focus ay heavenly things. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag po ninyong kalimutang muli tayo magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay suma sa ating lahat.